Ito, BP Sara, tawag na politically motivated ang hearing dyan sa Kongreso. O ayan, pasok. Sa simula pa lang ma'am, nagsabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically motivated. Unang-una, nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting na nangyari with the Makabayan Bloc, and hindi naman tinago yon, pinost naman sa social media, Makabayan Bloc and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng depart ng office ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, inapprove na siya ng President because that NEP is the submission of the President to Congress of his proposed budget. So, pagkatapos ng meeting nila, nag-hearing na sila noong budget and lumabas, nang nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, lumabas ang AOM. Audit Observation Memorandum ng COA. In a span of 4 days, lumabas yung kasunod na AOM. So para bang para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds, no? So sinagot namin, tapos ang sumunod nun ay nasagot namin. So para bang para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds, no? Di ba? So sumasagot ang OVP sa lahat ng mga tanong sa kanila. Kahit nung mga unang mga hearings pa, nung unang pinahihirapan siya, sumasagot sila. Kasi hindi naman korupto. May korrupt na ganyan. Tingnan yung tsura ni Kimbo, na sa sobrang pangit ng muka, kahit anong suot niya, mukha pa rin siyang kalyo sa paa. Di ba? Tingnan niyo si Inday Sara, a person this simple, ang tagal na niyan. Confidential funds, that was what? 2022? 2023? Lahat naman, meron yan. The point here is, they have been milking the confidential funds for the past years. Irrelevant na siya ngayon because naungkat lang yan dahil may budget na hinihingi si Inday Sara na sinabi ni Inday na if you don't wanna give it to me, then don't. Ako magagawa, I'll function. It's up to you if you wanna give it or not. If not, go ahead. Tinitingnan pa rin nila yung nakaraan na nasagot naman na at answerable pa until February yung iba. Notice of disallowance, ayun, yung AOM, nasagot nila lahat yun. Kung halimbawa kaya kami maghuhingi sa inyo ng mga budgets ninyo, yung breakdown, yung audit, do you think kaya nyong ibigay? Palagay ko si Inday adhered. Si Inday meron pa siyang breakdown ng confidential fund siya ng 125 million. Ang problema, meron siyang breakdown, ayaw nyong tanggapin. Ayaw nyo, feeling nyo overpriced. Kaya kayo praning, kaya nyo feeling overpriced si Inday kasi gawain nyo. Gawain ninyo na yung mga proyekto ang mamahal tapos substandard. Tingnan ninyo yung nangyari dyan sa Bicol. Flood control system, bumagyo, bumaha, nagiba yung infra. Anong laman? Hindi nga graba eh. Alam mo yung mga nakukuha sa ilog na malalaking bato, mga gasuntok? Ganun yung laman. So ibig sabihin, puta, nag-recycle lang kayo, yung mga nahukay nyo sa ilog, nilagyan nyo ng simento, pinatong nyo dyan sa gilid ng ilog para magmukhang may flood control project.
Ilang bilyon ang budget dyan. Ilang daang bilyon ang budget dyan sa mga yan. Kayo ang magaling mag-overprice. Kaya alam ninyo or kaya binibintang ninyo kay Inday Sara yung sinasabi ninyong overpriced yung mga safe houses. Again, anong kailangan ng Office of the Vice President para ma-offset or ma-liquidate yung pera na yon? Or matanggal yun sa nila, matanggal yun sa inventaryo nila. Kailangan nila magpakita ng proof na ginastos nila yun. And then may proof na ginastos nila yun. Hindi nyo tinatantanan, hinahanapan nyo ng mali yung requirement naman na inadhere nila Inday Sara. So meron silang naipapakita sa inyo na resibo at meron pinakikita sa inyo na certification at breakdown. It's just that you don't want to accept it. Bakit? Kesyo sabi ng military, ganito. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Again, sabi ko nga sa inyo, if you are really championing anti-corruption, hindi na kayo lalayo. Tingnan nyo yung mga sarili nyo isa't isa. Ungkatin nyo lahat ng mga projects ng bawat isang kongresista, bawat isa ha. And then yun ang unahin ninyong trabahuhin na linisin. Yung bakuran nyo muna. Yung mga magnanakaw muna dyan sa inyo. Yan ang unahin ninyo bago ito si Inday Sara. Kasi mga bossing, wala kayong makikita dito. Kaya hanggang ngayon nandoon pa rin kayo sa confidential funds. 'Di ba? Hanggang ngayon nandoon pa rin kayo sa AOM. Hanggang ngayon nandoon pa rin kayo sa budget ng Department of Education. Wala kayong makitang iba. Kaya paulit-ulit, yan lang sinasabi ninyo, paulit-ulit, yan lang ang ikino-content ng mga binabayaran yung vlogger. Paulit-ulit, yan lang yung pinopost ng mga troll nyo sa media. Kami, kahit araw-araw, kaya naming magbago-bago ng mga kakupalan, mga pagnanakaw sa gobyerno. Kayo, yan lang ang kaya nyong silipin. Kay PRD, sinisilip nyo? War on drugs. Yun lang yun. Since 2016 hanggang 2022, hanggang ngayon, war on drugs. Na wala pa rin na isasampang kaso. Kay Inday, gusto nilang palabasin si Inday corrupt. Mantaki mo ang nagtuturo kay Inday na corrupt, mga kurakot, ang mamahal ng relo. Saan ka makakita? Kabago-bagong party list representative, young guns, mamahal ng relos. Dating mga mukhang patay gutom tapos biglang ngayon, butang na nakapagbarong lang, ang gaganda na ng mga relos. Diyan yung magnanakaw sa inyo. Yan yung linisin ninyo, yan yung unahin ninyo. Yun, may COA para mag-imbestiga. Bayaan nyo yung COA, gawin yung trabaho nila. Hindi eh. Pucha, ninyo, sinusupersede ninyo yung ni-usurp ninyo yung trabaho ng COA eh. Sabi ninyo, we have the power of the purse. We have the power of the purse. So, kaya nating questionin lahat ng mga gusto nating questionin. Kasi tayo nagbigay ng pera na yan sa kanila. Okay, may question din kami being the people na nire-represent ninyo. Yung flood control system project, bakit hindi nyo iniimbestigahan yung corruption dyan? Meron ba talaga o wala? Bakit hindi nyo i-clear once and for all? Bakit kailangan natin pagtalunan itong budget ni Inday Sara na 2022 pa? Na ilan milyon lang? Kaya piso, kaya 1 milyon, pag ninakaw. Kung sa tingin ninyo, may ninakaw talaga si Inday Sara, katulad din ng sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy tsaka ni PRD, then be my guest, mag-file kayo ng case. Hindi na yun po tayo na nagsisiraan tayo dito sa social media. Sinasayang nyo lang yung oras ko, sinasayang nyo pati yung oras ng mga tao ko na supposedly nagtatrabaho sila ng matino, ng walang delay, mabilis kami kumilos, tapos pinapatawag nyo ng pinapatawag dyan. Iko-contempt ninyo, magagawa pa kayo ng mga hold, hindi hold departure order, lookout bulletin. Kakapal ng mga mukha ninyo. Again dito sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, kung sino yung umutot, siya yung maingay. Yung unang magsabi na ang baho naman, sino umutot? Yun ang umutot, sigurado ako. Ganito rin kay Inday. Alam nila kung saan sisilipin si Inday Sara. Alam nila. Bakit? Kasi gawain nila. Alam nila yung formula ng pagnanakaw. Kaya yung formula nila ng pagnanakaw, kita mo, ang galing nila maghanap ng mga butas. Kasi yun yung mga butas na tinatapalan nila.
Kaya si Inday hindi marunong magtapal ng butas. Si Inday walang butas. Si Inday walang ano. Ang daling i-expose ni Inday. Putya, palaban si Inday. So paano na 'yan? Palaban si Inday, sumasagot na siya. Si Inday, nakikipagkagatan na. So paano na 'yan, 'di ba? So sinagot namin, tapos ang sumunod nun ay nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of suspension. Doon sa notice of suspension, sinagot din namin sa COA, and then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. Now ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months to appeal. So ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Tapos, noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Gagawin lang nila is aatakihin kanila sa confidential funds. So, ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Anyway, mga katrabaho pa naman kami. Kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin para magtrabaho. So, yun. Ulitin ko, Congress, yung troll nila at yung mga vloggers nila, making it appear as if Inday Sara, siya lang ang merong notice of disallowances. In-expose ni Marcoleta yan, tinanong ang COA, OVP lang ba ang may notice of disallowance? Sabi ng COA, hindi po, madami. Mga gaano karami? 50, 100, hindi lang nasagot ng COA, pero marami. After that, lumabas yung notice of disallowance ng gobernador ng Cebu. Yung si Gwen Garcia ba yun? Lumabas yung notice of disallowance niya. Bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon ba o daang milyon? Basta ganun, malaki. Bakit hindi iniimbestigahan? Inday Sara, 125 billion. Confidential funds, nasa batas yun. Hindi mo dapat dinidiscuss kung saan mo ginastos yun. Kayo nga mga congressman lang kayo, liquidation by certification. Ayaw nyo nga kine-question yun eh. Tapos ito si Inday Sara, ko-questionin ninyo. Anyways, kung totoong ninakaw ni Inday yan, putang ina, bigtain nyo. Pero sigurado tayo hindi eh. Hindi talaga. Kasi kung magnanakaw yan, dapat nakikita nyo yan. Ang gaganda na sana ng suot niyan. Ano sasabihin nyo? Syempre, itatago lang niya. So mas okay sa inyo yung mga congressman na nagnanakaw na finoflaunt yung mga yaman nila? Di ba? So paano yun? Ba't hindi natin binabatikos yun? Ang punto rito, sabi ni Marcoleta, kung iniimbestigahan natin si Inday Sara, imbestigahan natin lahat. Imbestigahan ng presidente sa kanyang confidential funds, imbestigahan ng PNP, imbestigahan natin lahat. Yung kanilang paggamit ng budget. Hindi yung nakafocus lang tayo sa isang tao for what? 1 year na? More than a year na since 2022? Nakafocus na kayo sa kanya? Yun yung mali eh. Lahat dapat checkin ninyo. Hindi lang si Inday Sara. Wala eh. Puros kayo Inday Sara eh. Yan kinukwento ni Inday kung paano nagsimula. Nakipag-usap si Tambaluslos sa mga makakaliwa. Kaya naman pala, kahit si Franz Castro guilty na sa kasong child abuse, congresswoman pa rin. Samantalang si Arnie Teves na hindi pa naman convicted, may reklamo lang, hindi pa nagsisimula yung trial, tinanggal nila bilang congressman. Kaya dito mo malalaman na ito si Tambaluslos talagang may maitim na balak. May maitim na balak talaga si may maitim na balak talaga siya dito kay Inday Sara kasi nga pangarap talaga nung Tokmol na yan, yung hari ng kagunggungan na yan na maging presidente ng Pilipinas. Ba't ba kasi pinapangarap nyo maging presidente ng Pilipinas? Yung probinsya mo nga hindi mo napaganda. Mangarap ka ng maging presidente ng Pilipinas kapag gusto mo nang paunlarin ng Pilipinas.
Pero kung yung probinsya mo hindi mo napaganda, sisiraan mo si Inday, masira yung pagkatao niya para ikaw yung tumakbo, anong gagawin mo sa Pilipinas? Eh yung probinsya mo ngayon, hindi mo nga mahal eh. So hindi gagawin mo sa Pilipinas, hindi mo mahal ang Pilipinas. Gusto mong maging hari ng Pilipinas dahil putya, yan talaga ang likaw ng bituka ninyong pamilya ninyo na may-ari ng bansa para pag nagpupunta kayo sa Monaco, nagpupunta kayo at namimit ninyo sa mga high society kayo, namimit ninyo yung mga hari ng ganito, hari ng ganyan, at tinanong kayo, oh, saan ka ay ari-arian? Ako may-ari ng Pilipinas. Para ganun ang ipagyayabang ninyo na as if kayo may-ari ng Pilipinas. Maling-mali po yan, sir. Maling-mali yan. Kung gusto mo talaga na iboto ka ng taong bayan, by all means, gumawa ka ng magandang bagay. Gumawa ka ng mga bagay sa Pilipinas na kapaki-pakinabang sa mga Pilipino, hindi lang puro ayuda-ayuda. 3 taon na kayo, walang kahit isang tulay, wala pa kayong napagawa. Kahit isang ospital, wala pa kayong naipatayo. 3 taon na kayo, wala pa kayong nagagawang matino. PRD, halos 3 taon yung pandemic. Putya, ang dami natapos. Mahiya kayo sa sarili ninyo. Tigilan nyo na itong paninira kay Inday Sara. Magtrabaho kayo para sa Pilipinas. Mamamatay na kayo. Puro pa kayo Inday Sara. Hindi rin yan magmamaterialize. So they started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa kasi na binitawan na namin yung budget namin sa engineer. Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privileged speech ko noon, questioning yung mga ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee did the hearings doon sa privileged speech ni Congressman Valeriano, was it? So, ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang nakamention na confidential funds sa privileged speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa confidential funds. So, noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita, naghahanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, oh, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya na we are talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. Wala nang ebidensya. Wala pang mga bayag. Yun ang gusto sabihin ni Inday Sara. Magaling lang sila sa pa-presscon, pero wala man silang ebidensya. Yun ang problema. So, good luck sa pambabatikos ninyo because again, you have to understand na dito sa Pilipinas, ang kultura natin, ano tayo? Addict tayo sa mga, or awang-awa tayo sa mga inaapi. Lahat ng mga lahat ng mga pelikula, lahat ng mga pelikula na pinapanood natin, kaya pumapatok sa takilya. Si Fernando po Jr. kaya pumapatok sa takilya. Robin Padilla, kailangan mamatay pa yung buong pamilya niya sa lahat ng mga pelikula, halos karamihan ng mga pelikula niya, pinatay yung kapatid, pinatay yung anak, yung asawa. Yung mga pelikula nila Edo Manzano na Ipe, nila Rudy Fernandez, halos ganun. Naghihigante. Inape, tapos bandang huli, nagigante. Sabi nga dito sa Pilipinas, yung bida nagpapabugbog sa simula. Yun ang kultura ng Pilipino na nila, underdog, gustong-gusto nila yon, yung ginugulpi, kinakawawa, tapos unti-unti naghihiganti na. Yan ang gusto ng mga Pilipino. Yan ang trip ng mga Pilipino. So yung ginagawa nyo kay Inday Sara na ginugulpi nyo ng ginugulpi, tapos lumalaban si Inday Sara mag-isa, mas lalo nyong pinasisikat si Inday Sara. Awang-awa ang mga tao sa inaapi at gustong-gusto nila yung inaapi ng lumalaban. PRD, Pastor Kibuloy, Inday Sara,
inaapi pero lumalaban. Delikado kayo diyan mga bossing. Pagdating ng dulo, yari kayo. Handa kayo, tingnan ninyo. Sa 2028, pag ito si Inday tinopak, puta, walang balak tong tumakbo eh. Wala tong balak tumakbo, maniwala kayo sa akin. Kung meron man isang isang nakapagpatakbo kay Inday, yang ginagawa nyo mga kakupalan kayo. Antayin nyo lang. That is why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, di ba? Sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun lang usual na. Ang ganda ng mga sinasabi dito ni Inday Sara. Pag pumasok ka sa politika, kailangan prepared ka. Prepared ka na may troll ka. Prepared ka na you can never please everybody. Kailangan prepared ka na magbabash ka, prepared ka na ganito na ganyan, mumurahin ka lahat. Kailangan prepared ka. Kaya nga pakantaka ko dito kay Torre, kay Zaldico, kay Trillanes, kay Tambaluslos, para kayong may mga almoranas na may almoranas pa. Alam niyo almoranas niya na inaalmoranas pa, yung sobrang sakit. Yung almoranas na sobrang nanaknak na, yung kahit mahipa ng hangin na sasaktan. Sobrang sobrang mga sensitive ninyo. Tingnan niyo si Inday. Anong ginagawa ni Inday? Batikusin mo ako? Babalikan kita, batikusin kita. Ang yayabang, gagawa ng kabulastugan, gagawa ng mga kalokohan, pag sinita mo, didimanda ka. Yan yung PRD. Nagdemanda? Inday, ang dami naninira. Nagdemanda? Hindi. Kasi ready sila. When they get inside politics, alam na nila na aabutin nila yung ganitong pagkakataon na maraming maninira sa kanila. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang